DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon ay araw na ng Biyernes, Mayo 9. Ilang araw na lang ba bago mag-desisyon 2025? Meron na lamang tayong 3 araw bago ho ang halalan sa araw ng Lunes, Mayo 12. Sa ngayon ho, samahan niyo muna ako sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes at ang Magandang Umaga Pilipinas, alas 4:08. Sa ulo ng ating mga balita, Simbahang Katolika, may bago na ang Santo Papa. Foreign observers bawal sa polling precincts sa Mayo 12. 5 party list groups may tsansang makakuha ng maximum seats kung ngayon gaganapin ang eleksyon ayon sa survey ng Pulse Asia. Congressional candidate ng Pasig City na si Attorney Ian Sia diniskwalipika ng COMELEC kaugnay sa kanyang joke sa mga single mom. Sako-sakong bigas naman na may mukha ng kandidato na diskubre sa bisinidad ng Imus City Hall. At 29 na lugar makararanas ng mapanganib na heat index. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, May 9, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, una, 29 na lugar sa bansa ang makararanas ng Dangerous Heat Index level ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa DOST Pag-asa, 11 lugar kabilang ang Zambales ang makararanas ng pinakamataas na heat index na aabot sa 43 degrees Celsius. Kahapon humabot sa 44 degrees Celsius ang damang init sa iba sa Zambales. Gayon din sa Butuan City sa Agusan del Norte at Borongan sa Eastern Samar. Ang iba pang lugar na makararamdam ng 43 degrees Celsius na heat index ay ang mga sumusunod. Pakinggan niyo po ito maigip kung kasama ang inyong mga lugar dito at siguro todo muna ng kaunti ang aircon, ano? Dagupan City, Pangasinan, Apari sa Cagayan, Iba sa Zambales, Sangli Point sa Cavite, Cuyo, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi City sa Albay, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz, Catarman, Northern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte. Habang asahan naman ang 42 degrees Celsius heat index sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dito ho sa Pasay City at ilang pang mga lugar sa Northern at Central Luzon. Kasama rin ho ang Eastern Samar at Surigao del Sur. Samantara, itinuturing ho ng papanganib sa kalusugan ng heat index sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magresulta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Alas 4:12 ng umaga, tuluyan ng sinibak ang nag-viral na polis dahil sa kanyang social media post kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang unanimous decision ng en banc
sa ikinasang paglilitis hinggil sa dismissal ni Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, na-dismiss si Fontillas makaraang hatulang guilty sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Maliban sa dismissal, pinatawan din si Fontillas ng accessory penalty na perpetual disqualification from public service. Habemus Papam, may bago ng Santo Papa ang Simbahang Katolika. Ito'y sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost na isang o kauna-unahang American Pope. Siya ho ay tatawaging si Pope Leo XIV. Ang 69-year-old na si Pope Leo ay ipinanganak sa Chicago at hinirang na maging ika-267 Santo Papa, 267. Para ho sa mga ngayon lang nakatutok, nakasubaybay, ito hong kaninang madaling araw ho ito, hating gabi. Alas 12 na hating gabi dito ho sa Pilipinas na may lumabas na puting smoke, puting usok sa Sistine Chapel. Alas 12:08 na madaling araw, oras sa Pilipinas, o pasado alas 6 po yan sa Vatican na lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Pinili si Pope Leo XIV matapos ang ikalawang araw ng conclave o ang ginawang pagbobotohan ng 133 cardinal electors mula sa 70 mga bansa. Alas 4:14, sako-sakong bigas na may mukha ng isang kandidato sa Imus, Cavite ang nadiskubre sa loob ng pasilidad ng local government. Agad naman nagtungo ang mga kinatawan ng Commission on Elections o COMELEC sa lugar upang inspeksyonin ang mga nakitang sako ng bigas. Ito'y makaraang i-report ito sa kanilang tanggapan ang mga sako ng bigas na hinihinalang ipamamahagi sa mga residente ng Imus. Wala pang formal na pahayag ang COMELEC sa bilang ng mga sako ng bigas na nadiskubreng may pangalan ng kandidato. Samantala sa report ni RH27 Noche Cacas, sinampahan na ng reklamong diskwalifikasyon sa poll body ang kandidatong may-ari ng mukha na nakalagay sa mga sako ng bigas. Sino nga ang kandidato yan? Mga ganyan dapat siguro nabibigyan na natin ng pangalan para ma-air din naman yung side nila. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, mabigyan ng pagkakataon kung bakit nga ba may mga muka yung mukha ng kandidato doon mismo sa mga bigas. Baka naman siya nagpalagay noon, siya nagpagawa. Alas 4:15 ng umaga, tuluyan ang diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia para sa Desisyon 2025. Ito'y dahil sa kanyang sexist remark sa mga single mother sa isang campaign event sa Pasig noong Abril. Inilabas ng 2nd Division ng poll body ang desisyon alinsunod sa petisyon na inihain ng COMELEC Task Force SAFE. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, maaari pa maghain ng motion for reconsideration ito. Bunsod nito, sinabi rin ng COMELEC na sakaling makakuha ng may pinakamataas na bilang ng boto ay ipagpapaliban muna nila ang proklamasyon rito hanggang wala pa ang pinal na resolusyon sa kanyang kaso. Wala pang inilalabas na komento ang kampo ni Sia matapos ang inilabas na desisyon ng COMELEC 2nd Division. Winelcome naman ang solo parent defender at bagong henerasyon party list ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na tuluyan nang i-disqualify si Pasig City Congressional Candidate Attorney Ian Sia. Ito'y dahil sa kanyang offensive at discriminatory remark sa mga single mother o solo parent noong magbiro siya sa kanyang speech habang nangangampanya. Ayon kay House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera, ang naging ruling ng poll body ay isang malinaw na mensahe
na dapat ay itaas ang standard ng pangangampanya ng mga politikong nag-aasam na humawak ng posisyon sa gobyerno. Ito'y lalo na para sa kanilang maayos at pantay na pagtrato sa vulnerable at marginalized group, kabilang na ang mga solo parent. Dagdag nito, ang desisyon anya ay hindi lang pagtuon sa isang kandidato, kundi mensahe na rin para sa buong sambayan ng Pilipino sa kung anong uri ng liderato dapat mayroon ng ating bansa. Magugunitang principal author si BH o Bernadette Herrera ng RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act na bagamat isa ng ganap na batas, patuloy pa rin niyang isinusulong ang mahigpit na implementasyon nito. Ugnay na balita pa rin po sa Desisyon 2025, hindi pinagbigyan ng COMELEC ang hiling ng mga foreign observer, partikular ang European Union election observers na pumasok sa mga polling precincts sa araw ng halalan sa Lunes. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, malinaw na labag sa batas ang pagpasok sa presinto ng mga ito. Git ni Garcia, malinaw sa election law na dapat ang nasa loob lang ng polling precincts ay electoral board members, support staff, poll watchers ng Netizens Arm, majority at minority party ng mga botante. Layon anya nito na hindi mas-istorbo at maimpluwensyahan ng mga botante sa kanilang paghalal ng bagong lider. Maging ang mga miyembro ng media, opisyal ng barangay, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay hindi rin pinapayagan sa loob ng polling precinct kahit pa magkaroon ng hindi inaasahang insidente kung walang pahintulot ang mga Electoral Board o EB member. Gamitin naman ang karapatan sa pagboto. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino, partikular iyong mga nasa abroad. Ayon sa Pangulo, pagkakataon nito ng mga Pilipino na nasa ibang bansa na makilahok sa eleksyon sa pamamagitan ng online overseas absentee voting. Hinimok din ito ang mga botante na pumili ng mga kandidatong may malasakit, kakayahan at may paninindigan para sa kinabukasan ng bansa. Alas 4:19, inamin ng TV host at senatorial candidate na si Willie Revillame na natalo siya ng mahigit 1 bilyong piso sa bilyon, 1 bilyong piso, 1B sa kasino. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa pagsusugal. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin umano ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoong nananalo pagdating sa sugal. Hindi na ngayon. Hindi na aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam bakit po? Binatuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than 1 billion ang natalo ko dyan. Wow! Yes! Totoo yan. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Alam mo, parang drugs eh. Ma-addict ka. And then one day you will decide, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Marami ngayon ng iba't ibang form ng casino, pagsusugal, ano ho. Sana naririnig din itong sinabi ni Kuya Willie Revillame, nandito ho sa guest sa programa kahapon dito ho sa DZRH. Sa iba pang mga balita, nakaranas ng panibagong dangerous maneuver ang mga barko ng Philippine Navy malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ito noong Mayo 5 nang eskorta ng BRP Emilio Jacinto ang Philippine Coast Guard. Binintutan ng People's Liberation Army o PLA ang Navy Frigate 554 ang barko ng Pilipinas, habang isang Chinese warship 573 naman ang biglang nag-cut ng linya sa harap ng BRP Emilio. Kaugnay nito, nagbabala ang AFP na maaring pagmula ng tensyon ang naturang insidente. Una na nagbabala ang National Security Council na ituturing ng red line ng gobyerno ang kahit anong pagtatangkang magtayo ng artificial island sa fishing ground sa loob ng EEZ ng Pilipinas.
Wala namang namomonitor ang Philippine Coast Guard o PCG na anumang reclamation activities ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, walang reclamation na ginagawa sa naturang karagatan maliban lamang sa Maritime Domain Awareness Flight na isinasagawa ng Coast Guard at karaniwang pagpapatrolya. Gayunpaman, aminado si Tariela na hamon pa rin ang pagtungo o pagpasok sa shoal. Una nang nagbabala ang National Security Council na anumang pagtatangka ng China na gawing isang artificial island ang Bajo de Masinloc ay ituturing na paglabag sa red line. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa atin hong pagbabalik, mga balita naman sa probinsya. Oras natin, alas 4:22 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 4:28. Isa ba kayo sa mga mga napuyat ho kagabi? Nagabang mula nang lumabas ang puting usok sa Sistine Chapel diyan ho sa Vatican City. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi man ho Pilipino o hindi man Asian Pope ang ating nakita, ay kauna-unahan din naman. Kauna-unahang American Pope sa kasaysayan na higit 200 na Santo Papa. Ngayon lang ho nagkaroon ng American Pope. Maya-maya himay natin, tignan natin yung mga quick facts tungkol kay Pope Leo XIV. Samantala, oras ho natin, alas 4:29. Cordillera kasama sa 3 rehiyon sa bansa na naka 100% nang tapos sa final testing and sealing ng lahat ng automated counting machine. Sa detalye, RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Tagumpay na naipatupad ang final testing at sealing sa lahat ng automated counting machines o ACM na gagamitin sa midterm national at local elections sa Lunes, Mayo 12 sa Cordillera. Masayang ipinabatid ni Attorney Julius Torres, Regional Director ng Comelec Cordillera, na kabilang ang Cordillera sa 3 rehiyon sa bansa na naka-100% sa final testing at sealing mula sa 18 rehiyon sa bansa. Anya mahusang rehiyon dahil fully functional lahat ng ACM na naihatid sa mga polling centers at nakatago naman ang mga official ballot sa mga treasury offices. Ipinaliwanag ni Director Torres na 3 isyu lamang ang natanggap nila sa ipinatupad na FTS na kaagad ding naresolba. Una dito sa Luacan, Baguio City, nagkaroon ng problema sa USB drive para sa program ng makina na kaagad namang nalutas sa technical hub sa lungsod. Pangalawa ay sa Kabuga o Payao dahil sa defektibong cutter na papel, at ang huli ay sa Barlig Mountain Province na nagkaroon ng problema sa scanner ng isang ACM na kaagad ding naresolba. Kumpiyansa si Torres na nakahanda sila sa idaraos na halalan sa Mayo 12 dito sa Cordillera Region. Ito si RH41, Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Alas 4:31 ng umaga, maglulunsad ang DICT ng amnesty program para sa mga unregistered private express and or messengerial delivery service operator. Layon nitong himukin ng mga unauthorized operator na mag-register at makiisa sa professionalized delivery ecosystem bilang suporta sa bisyon ni BBBM na gawing moderno at i-regulate ang logistics sector. Sa tulong ng nasabing amnesty program, mareregular na ang operasyon ng unregistered PM o PIMEDES operators nang walang multa. Maaari rin nilang ma-enjoy ang ilang benefits gaya ng legal na pagkilala, access sa mga training program ng gobyerno, mas mataas na credibility sa merkado at partisipasyon sa government initiatives. Walong bayan naman sa Iloilo isinailalim sa areas of concern sa midterm election. Balita mula kay RH39, Aine Grace Bravo. Aine.
8 bayan sa probinsya ng Iloilo ang nakategorize ng Commission on Elections na areas of concern sa May 12 midterm elections. Nasa yellow category dahil sa intense political rivalry ang mga bayan ng Ahoy, Lemery at San Dionisio. Orange category naman ang Badyangan, Haliway, Alimujan, Maasin at San Joaquin dahil sa serious armed threat ng Rustico Contada Group under Revolutionary Proletarian Army Alex Bungkayaw Brigade. Ayon kay COMELEC Iloilo Provincial Election Supervisor, Attorney Rainier Laison, na-validate at na-assess ng Provincial Joint Security Control Center ang proposal ng pulis bago isinailalim sa anumang kategory ang nasabing mga bayan. Sa ngayon, ayon kay Attorney Laison, kontrolado ang sitwasyon at inaasahan na walang malaking problema sa nasabing mga bayan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito is RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Ay babae na kabilang sa most wanted list dahil sa kasong kid o carnapping na dakip naman sa Limay, Bataan. Detalye RH37, Danny Kumilang. Danny. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Limay PNP ni Police Major Jimmy Albert Desen ang isang 45 anyos na babae na kabilang ito sa top 8 most wanted person ng Limay sa isinagawang manhunt operation sa Quirino Street, Barangay Kitang 1, Limay, Bataan. Batay sa ulat, matagal nang minamanmanan at sinusubaybayan ng pulisya ang suspect bago ito tuluyang na-aresto sa bisa na rin ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 sa ilalim ng Criminal Case Number 23452. May inirekomendang piyansa naman na 300,000 ang korte para sa pansamantalang paglaya nito. Ayon kay Colonel Marites E. Salvadora, OIC ng Bataan PNP, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya laban sa mga wanted na kriminal. Aniya, hindi namin papahintulutan ang mga kriminal na malayang gumagala at sirain ang kapayapaan at seguridad ng ating lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 4:34 ng umaga, hindi pa tinatanggap ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint na inihain ni dating NYC o National Youth Commission Chairman Ronald Cardema laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cardema, ayaw itong tanggapin ng naturang opisina dahil walaan niya si House Secretary General Reggie Velasco. ng Office of the Secgen kasi daw wala daw si Secgen doon. Pero sabi ko naman, under the rules ng House, it is the office who will receive, not the Secgen himself. Siguro, ang sabi nila, next week na lang. Paano kung hindi magpakita yung magre-receive doon? Alam nyo, napaka-imposible naman, it is a government office. Lahat naman ng government office, ministerial duty lang naman mag-receive na ng document. Ang inihaing impeachment complaint ay bunsod ng umano'y pagpapahintulot ng Pangulo na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court. Ito po, diretso lang, very clear lang. Hindi katulad nung kay Vice President Sara Duterte na ginawa nila, napakaraming nilagay. Ito, klarong-klaro, culpable violation of the Constitution, saka betrayal of public trust. Gawa lang ng isang bagay. Dahil ibinigay natin ang isang Pilipino sa mga dayuhan. Ang tinig ni Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema. Samantala sa iba pa mga balita, nanindigan si Congressman Marvin Rillo ng Quezon City 4th District na wala siyang kinalaman sa umano'y mga irregularidad sa isang 75 million peso project sa lungsod. Sa panayam sa DZRH Balansyado, sinabi ni Rillo na ang tanging partisipasyon niya sa naturang proyekto ay ang pagsulat ng liham sa DPWH para hilingin ang pagpapatayo ng gymnasium auditorium sa Carlos Albert High School. Iginit din ito na DPWH ang nagdesisyon sa kabuang detalye na nasabing infrastructure project. Nung nag-submit po ang DPWH, hindi po ako, nililinaw ko, hindi po ako. DPWH, when they submitted the plans,
the total project cost is 125 million. Okay. Ang nag-design ay DPWH. Not your office, not your staff. Wala pang kinalaman. Ang aking partisipasyon lamang, ako yung humiling na kung pwede magpatayo tayo ng gymnasium with auditorium sa Carlos Albert. Okay. Yun lang ang partisipasyon ko. Alas 4:37, 602nd Infantry Brigade naglunsad ng iba't ibang aktibidad bilang security measures kaugnay ng paghahanda sa halalan. RH19 June Dimakutak, June. Abala na sa mabusising paghahanda ang pamanuan ng 602nd Infantry Liberator Brigade sa pamumuno ng bagong itinalagang commander na si Brigadier General Ricky Bunayog para ito sa naripintong halalan sa Lunes, May 12, 2025. Noon na nang inilunsad ang Joint Peace and Security Coordinating Council meeting na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal mula sa PNP at MILF na nasa operational control units ng 602nd Brigade sa Camp Lucero, Carmen, Cotabato Province. Sinicure na rin ang mga river areas, partikular sa SJE Barm kung saan ang 34th IB led by Lieutenant Colonel Edgar Batinay ang silang nag-ikot at tumawid sa malaking ilog kung saan isa manong malaking hamon ito sa panig ng mga tropa ng 34th IB under 602nd Brigade dahil sa dala-dala nilang mga election materials na itatawid pa sa mga bayan-bayan sa magitan ng bangka. Magugunitang kamakalawa, 2 sundalo ang nagbuwis ng buhay dahil sa pagkalunod nang lumubog ang sinasakyan nilang bangka habang tumatawid sa malakas na current ng ilog. Nitong Lunes matapos ang flag raising ceremony, isinagawa na ang send-off ceremony ng mga tropa ng 602nd Infantry Brigade sa mga lugar na sakop nila. At 24/7 rin ang ginagawang pagbabantay sa mga national highway sa AOR ng 602nd Brigade. Ayon naman kay 602nd Brigade Commander, Brigadier General Ricky Bunayog, ang lahat ng paghahandang ito ay bilang pagpapatatag umano ng interagency collaboration upang sama-samang isulong ang mapayapang halalan sa bahaging ito ng Central Mindanao. Una sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:39 na ho ng umaga, ngayon pa rin Mayo 9, 2025. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Sa iba pa nating mga balita. Nalulungkot si Senator Amy Marcos sa nahirap siyang mangampanya o magampanan ang pagiging ate kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa humaharang na ang mga ambisosyong todo forma na sa 2028 presidential elections. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng kaibigan at kaalyado ng pamilya Duterte na ibinilin sa kanya ng kanilang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na alalayan ang kanyang ading na hindi na niya makausap man lang umano ngayon. Sinabihan na raw ni Senator Amy Marcos ang mga hindi na niya pinangalanang asungot sa palasyo na patapusin naman ng maayos ang administrasyon ng kanyang kapatid. Marami anya nagugulo kay Pangulong Marcos na mga lulong sa kapangyarihan at pera, kaya hindi na mapagtuunan ng pansin ang sangkatutak na problema ng mga Pilipino gaya ng mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin. Iginit pa ni Senator Amy na sa gitna ng pagkakalugmok ng maraming pamilyang Pilipino at lumalalang krisis sa kabuhayan, mas abala pa ang ilang opisyal sa pagtatayo ng kani-kanilang political machinery kaysa sa pagbibigay solusyon sa problema ng bayan. Bagamat kadugo ang Pangulo, nanindigan si Senator Amy na hindi siya magbubulag-bulagan at magpapabusal ng bibig sa mga maling nangyayari sa administrasyon nito at maling ginagawa ng ilang opisyal. Mas mahalaga pa rin anya sa kanya ang prinsipyo, katotohanan at paninindigan para sa bayan at hindi pansariling interes. Kaya ngayon, hindi ko na nagagampanan, maraming asungot, maraming pugunero, maraming ambisyosong nagmamadali sa 2028. At
hindi ito yung tamang hakbang. Ang sabi ko nga sa kanila, pwede ba patapusin naman ang kapatid ko ng maayos? Huwag naman ninyong guluhin ng guluhin. At eto nga ang problema. Marami talagang napakagulo ng mga lulong sa kapangyarihan, lulong sa pera. Ay nako, talaga naman. Dapat talagang tutukan na lang yung problema ng bansa. Ano yung ginagawa ko? Ako'y talagang nananaig na hindi maaring palusutin ang pagkakamali. Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Samantala, alas 4:42, 5 party list group ang may statistical chance na manalo ng pinakamaraming bilang ng pwesto na maaaring makuha ng isang party list sa 2025 midterm elections. Batay ito sa latest survey ng Pulse Asia Research Inc. na isinagawa mula March 23 to March 29 na nilahukan ng 2,400 respondent gamit ang face-to-face interview. Sa pre-election survey ng Pulse Asia, ang mga sumusunod na party list ang magiging big winner na posibleng makakuha ng 3 seat. Kabilang po dyan ang Tingog Party List na may 6.11%. Sinundan ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List o ACT-CIS na may 5.57%. Duterte Youth 4.74%. Pwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP na may 4.64% at 4Ps Party List na may 4.59%. Ayon sa Pulse Asia, hindi bababa sa 99% ng mga respondent ang aware o may kamalayan sa party list system. Batay sa resulta ng survey sa 155 party list groups na lalahok sa May 12 midterm elections, 45 ang nakatitiyak ng kahit isang upuan kung ngayon gaganapin ang halalan. Ipinahayag naman ang Aksyon Dapat Party List na hindi nila sasayangin ang suporta, boto at tiwala ng mga mamamayan sa Lunes, Mayo 12 na siya magluluklok sa kanila bilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Aksyon Dapat Party List No. 1 nominee, dating DAR Secretary Hernani Braganza, na sila ay nagpapasalamat sa lahat ng suporta na natanggap nila mula noong nag-umpisa ang kampanya. Nangako ang grupo na sila ay tutulong sa paggawa ng mga batas na ang layunin ay maiangat ang kabuhayan ng mga maraming ordinaryong pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagbibigay ng tamang o pantay na oportunidad sa kalusugan, sa edukasyon, personal security at pabahay sa mamamayan dahil kahit maliliit lang umano ang kita ay magiging komportable ang kanilang bahay. Isusulong naman ng number 72 ang Comadrona Party List na mapalakas pa ang midwifery education and training program sa bansa. Salig sa palo ng Pandaigdigang Pamantayan. Nanindigan si dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng ang Comadrona Party List na dapat mamuhunan sa pagpapalakas ng midwifery o Comadrona sa Pilipinas. Mahalagang haligian niya sa mga ito ng pangkalusugang serbisyo, lalo na sa mga liblib at kulang sa pasilidad na lugar kung saan sila ang pangunahing sandigan ng mga ina at sanggol. Ayon kay Asek Santos, naisitulak ng ang Comadrona Party List ang taas pondo ng government investment sa edukasyon at pagsasanay ng mga midwife. Kabilang anya rito ang pag-upgrade sa curriculum, modernisasyon sa mga pasilidad at sapat na suporta sa patuloy na professional development ng mga komadrona. Sabi pa ng kinatawan ng ang Comadrona Party List, mahalaga ring mapalakas ang pakikipagtulungan sa mga academic institution at international health organizations upang mapaghusay ang mga programa ng bansa na makakomadrona. Idiniin niya na ang pagsuporta sa mga komadrona ay hindi lamang usaping pangkalusugan, kundi pagprotekta sa buhay mula sa sinapupunan. Alas 4:46 po ng umaga. Pinaaamyendahan naman ng PDP laban senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc ang Universal Healthcare Act upang masolusyonan ang mga isyu sa Philippine Health Insurance Corporation.
Kabilang dito ang kontrobersyal na pagbabalik ng PhilHealth sa 60 bilyong pisong excess funds sa National Treasury. Sinabi ng kaalyado at kaibigan ng pamilya Duterte na dapat ibalik sa health insurer ang pondo upang mapakinabangan ng mga nangangailangan. Pero higit sa soli pondo, idiniin niya na dapat i-update ang Republic Act 1123 upang tunay na matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at wala nang gastusin mula sa sariling bulsa ang mga may sakit. Kung gagawin umano ito, makapagtatrabaho niya na maayos sa mga ito para mabuhay ang kanilang pamilya. Mababawasan ang mga aasa sa ayuda ng gobyerno at magiging produktibo ang kasapi ng lipunan na makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya. Pero idiniin ni Attorney Pondok na kung aamyendahan man ang batas, pero palyado na naman sa implementasyon, patuloy lang magdurusa ang publiko na dapat pinagseserbisyuhan ng pamahalaan at hindi kabaligtaran. Si Attorney Bondok ay naging Assistant Vice President for Entertainment ng PAGCOR noong 2016, Vice President for Corporate Social Responsibility Group noong 2017 at saka naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Mga sundalo naman sa Leyte at Samar isinailalim ng orientation para maiwasan ang suicide incident. Sa detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isinailalim ng orientation at training mga kasundaluhan ng 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa lalawigan ng Leyte para sa pag-intindi pagpigil sa mga suicide incident. Ito ang sinabi ni Brigadier General Noel Vestuar ng Philippine Army Brigade Commander. Si Brigade Life Coach Pastor Ricardo D. Asis ang nagsagawa ng lecture orientation sa mga sundalo. Sa mga priority dito sa pagtiyak ng moral, welfare at mental health ng mga sundalo. Dumalaw dito ang 14th Infantry Battalion ng Philippine Army, sa Mahaplag Leyte 93rd Infantry Battalion, ng Kananga Leyte 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army, sa Basay Samar at 78th Infantry Battalion, sa Borongan City Eastern Samar Alliance orientation na may iwas ng mga sundalo ang pagkikitil ng buhay dahil sa depresyon. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto bago ho mag-5 ng umaga. Mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Kamusta ho kayo sa mga nag-aalmusal ho ngayon? Makihigop naman ng kape. Masarap ang latte ngayong umaga. Kaya naman yung 3-in-1 sa tindahan. Makikihigop na lang ho kami at gayon din ng mainit din na pandesal. Good morning ho sa inyo. Enjoy ho sa inyong mga kinakain ngayon. Araw tayo ng Biyernes, chill lang. Pero gayon pa man, meron na lamang tayong 3 days bago ho ang desisyon 2025. Nakapaghanda na po ba kayo? Marami sa atin ang mga luluwas sa kanilang mga probinsya. Partikular na, kaya wala yung nakaupo dito ho ngayon. Ang ating Kuya Angelo Palmones, kabilang ho sa mga gustong bumoto ng personal. Maganda. Medyo malayo-layo kasi yung lugar kung saan ho bumoto. Si Kuya Angelo Palmones.
Kaya tayo muna magkakarinigan hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon pong Mayo 9, 2025. Sa mga nakatutok sa ating DZRH News Facebook page, gayon din sa ating DZRH News Television YouTube channel sa ating live stream, search nyo lamang po ang DZRH 4K live stream at lalabas na po yan dyan. Siyempre sa mga nakikinig naman sa ating DZRH Transistor Radio 666 kHz sa 18 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga walang radyo pero nakatutok online via www.dzrh.com.ph. Good morning ho, good morning sa inyo. Padala nyo lamang ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong ipahatid, anunsyo, di kaya naman ay public service. 0919-282-6485. Yan po ang ating text line, 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimok ni Pangasinan 6th District Representative Marlene Primicias Agabas ang PNP at COMELEC na bigyan ng agarang aksyon ang mga vote buying complaint. Kasunod ito ng liham na ipinadala ni Agabas kung saan ibinunyag niya ang talamak na vote buying sa Pangasinan 6th District na kinasasangkutan ng kanyang rival candidate umano na si Gilbert Estrella. Giit ni Agabas, kailangan makita at maramdaman ng publiko ang aksyon ng COMELEC at PNP hinggil dito. Pagbibigay din niya ang kredibilidad ng nalalapit na halalan ay masusukat kung mahigpit bang napapatupad ang batas o hindi. Matatanda ang ilang church-based organizations at religious leaders sa lalawigan ang rumesbak na rin sa apela ni Agabas na mabilis na tugon sa vote buying. Mga pulis naman masusing iimbestigahan ang pagkasunog ng isang heavy equipment ng isang construction project sa Northern Samar. Detalye RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Nasunog ang isang heavy equipment na nasa Las Navas, Ipapad Road ng Barangay San Francisco, Las Navas, Northern Samar. Ang nasabing heavy equipment ay pag-aari ng Chrysler Construction and Supply. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang Las Navas PNP sa Bureau of Fire para sa masusing pag-iimbestiga. Ayon sa report ng PNP, ang foreman na nasabing Construction and Supply ang nakapansin sa nasusunog na equipment. Ayon sa salaysay na nasabing foreman, alas 3 sa madaling araw ng Miyerkules nang magising daw siya kasama ang ilang mga construction workers habang natutulog sa isang barracks dahil sa lakas naman ang pagsabog ng gulong. At doon na nila nakita ang paglamon ng apoy sa nasabing kagamitan. Ayon sa PNP, tinataya na sa 5 million pesos ang halaga ng naging pinsala sa nasabing equipment. Patuloy naman ang investigasyon ngayon ng Bureau of Fire Las Navas sa sanhin na nasabing sunog. Sa kasalukuyan, walang inilalabas sa report ang PNP at EFP sa mga pagdududa at aligasyon na posibleng rebuilde ang may gawa at walang kumpirmasyon dito ang otoridad. Hindi ito ang unang pangyayari ng pagkasunog ng mga equipments, partikular sa bahagi ng 2nd District sa lalawigan ng Northern Samar mismo doon sa nasabing lugar. Ilan sa mga sinunog ay gawa ng mga pag-atake ng mga rebuilding grupo upang hadlangan ang pagtatapos ng mga proyektong ipinapatupad doon sa lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Jane. Balitang showbiz muna tayo. Dennis Trillo ibinida ang tahimik at mas kalmado nilang relasyon ng asawang si Jeneline Mercado. Ang showbiz balitang yan hatid ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kalmado at mas tahimik na ngayon ang pagsasama ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Tapos na raw sila sa issue ng mga selosan dahil nandyan na yung tiwala nila sa isa't isa at dala na rin daw ng pag-mature nila kaya cool lang okay ang kanilang pagsasama. Hindi naman daw nawawala ang kanilang pagtatalo at may konting pag-clash pero nahahandle na raw at hindi na nila magawang magtampuhan dahil araw-araw ay magkasama raw silang dalawa. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Dennis Trillo. Opo, yung mga clashes na ganyan, hindi talaga may
bumibigyo pa rin ako sa buhay, mga iba't ibang pinaniniwalaan. Pero yun nga, since magkasama naman kami halos araw-araw, marami kaming time din na pag-usapan kung ano talaga yung pwede natin pagkasunduan. Iyan ang pahayag ni Dennis Trillo at magkasama nga silang mag-asawa ngayon sa ginagawa nilang drama series sa GMA7 na Sanggang Dikit. Kaya wala na raw panahong pang mag-away at pati sa endorsement nila na Beauty Derm ay pareho na silang brand ambassadors ng Belle Dolls. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Simbahang Katolika may bago ng Santo Papa. Kauna-unahang American Pope sa kasaysayan. Foreign observers bawal sa polling precincts sa May 12 elections. 5 party list groups may chance ang makakuha ng maximum seats o 3 pwesto kung ngayon gaganapin ang eleksyon ayon sa survey ng Pulse Asia. Congressional candidate ng Pasig City na si Attorney Christian Ian Sia diniskwalipika ng COMELEC. Sako-sakong bigas na may mukha ng kandidato na diskubre naman sa bisinidad ng Imus City Hall. At 29 na lugar makararanas ng mapanganib na heat index. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayon pong Mayo 9, 2025. Meron na lamang tayong 3 araw bago ang desisyon 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo ngayong alas 5:04 ng umaga. Ibinasura ng Commission on Elections o COMELEC ang disqualification case laban kay senatorial bet Congresswoman Camille Villar dahil sa umunoy vote buying. Ayon sa COMELEC, walang nailatag na sapat na ebidensya sa Committee on Kontrabigay para suportahan ang naturang alegasyon. Git ng komite na kapag paliwanag at nalinis na ng kampo ni Villar ang akusasyon sa kanyang vote buying. Nagbabot naman ang pasasalamat si Villar sa naging pasya ng COMELEC at tiniyak na malinis ang kanyang pagtakbo bilang senador. Pinabura naman ng COMELEC Anbank ang pasya ng COMELEC 2nd Division na diskwalipikahin ang Regional Party List na Pilipinas Babangon Muli o PBBM.
Ito'y dahil sa umano'y mga irregularidad sa declared residence ng mga nominee ng naturang party list na naisa ng kumatawan sa Calabarzon o Region 4A. Nakasaad sa inihaing DQ petition laban sa PBBM party list na wala sa anumang mga programa at sino man sa nominees nito ang konektado sa rehiyon. Napag-alamang 8 sa PBBM nominees ay mula Abra, isa ang mula sa Cagayan Province, habang isa rin ang mula sa Quezon City. Ilang araw naman bago ang eleksyon sa Mayo 12, patuloy na nangunguna sa karera sa Senado si lakas CND Senatorial Candidate Erwin Tulfo. Ayon sa pinakabagong pre-election survey, pinatitibay nito ang kanyang matatag na estado bilang consistent frontrunner sa mga survey ng pangunahing polling firms sa bansa. Sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa mula Mayo 2 hanggang 6, nananatiling mataas ang momentum ni Tulfo na nagkamit ng 45% voting preference. Kasunod ni Tulfo sina Christopher Bongo o Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid at kapatid na si Ben Tulfo, at kabilang rin sa mga nasa winning circle sina dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Ronald Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, dating Senator Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benher Abalos at dating Senador Bam Aquino. Sa kabila ng mga isyong politikal sa bansa, nananatiling mataas ang ranggo ng kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa mga nakaraang Senate surveys ng WR Numero, Octa Research at Pulse Asia, na higit pang nagpatatag sa kanyang posisyon bilang isang matibay na kandidato para sa Senado. Oras natin alas 5:07 ng umaga. Sa iba pa mga balita, handang-handa na ang pamahalaan para sa ligtas at maayos na halalan sa darating na Lunes, Mayo 12. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mahakbang ng DepEd para sa kapakanan at proteksyon ng mga guro na magsisilbi sa araw ng eleksyon. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sunny Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula Linggo, May 11. At may nakalaang pong pondo para sa mga honorarium. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, katuwang ng ahensya ang COMELEC, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pagtitiyak sa seguridad ng mga guro at ng publiko. Bukod dito, maghahandog din ng legal assistance ang Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa mga guro na makararanas ng anumang harassment. Alas 5:08 ng umaga, pinahina ng husto ng Rice Tarification Law o RTL ang kakayahan ng National Food Authority na mapatatag ang presyo at supply ng bigas matapos alisin ang pangunahing regulatory powers, kabilang na ang kapangyarihan na makapagbenta ng bigas direkta sa publiko. Dati ay mahalaga umano ang papel upang makontrol ang presyo sa merkado sa pamamagitan ng napapanahong pag-angkat at pagbebenta sa publiko. Subalit ang NFA umano ngayon ay naging taga-imbak na lamang na ahensya at limitado ang pagbili ng palay sa mga magsasaka para sa emergency use. Bago naging epektibo ang RTL noong 2019 at ang inamyendahang bersyon nito ngayong taon, ang NFA ay nakakapag-import ng bigas upang punan ang supply at mapanatili ang malusog na reserba ng bigas, bukod pa sa kakayahang mamagitan kapag tumataas ang presyo nito. Ipinaliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson na sa ilalim ng inamyendahang RTL, maaari lamang makapagbenta ng imbak na bigas ang ahensya sa pamamagitan ng subasta kapag ang bigas ay palumana na 2 hanggang 3 buwan matapos magiling. Sa panahon po yan na nagdeklara ng food security emergency o sa panahon ng kalamidad o emergency.
Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 5 Gs ng umaga. Baka may mga importante kayong lakad pagbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan ho, yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya. Ay, baka kayo ho ay naghahanap na magandang pangregalo sa inyong mga nanay, ha? Para sa nalalapit na Mother's Day. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Para ho doon sa mga naghahanap ng iba't ibang mga variants sa mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Para ho sa ating mga kababayan na nagtatanong kung saan ito mabibili, wala ho sa mga grocery stores. Magte-text lang ho kayo o magtatanong sa 0919-095-5935. Ayan, nadyon daw ho kayo, pwede palang umorder. Kung hindi, punta ho kayo ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Sir Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga. Good morning, Sir Yuel. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Andyan pa rin ang mainit na easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Pagdadala ito ng maulap na kalangitan, mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms sa lalawigan ng Aurora. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan pa rin ito ng mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, pero yung heat index o yung mararamdamang init natin posibleng umabot pa rin sa hanggang 42 degrees Celsius. At maraming lugar pa rin po ang magtatala ng delikadong level ng heat index for today, 42 to 43 degrees Celsius sa maraming kapatagan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga po. Sir Benny, marami lang nagtatanong, madalas yung pag-uulan tuwing hapon, ito ho ba ay sign na transition na tayo sa panahon, malapit-lapit na transition sa panahon ng tag-ulan? Nasa transition period na po tayo or nagsisimula na magpalit yung ating hangin kung nanggagaling na sa east, may mga times na nanggagaling na sa may kanluran, sa may West Philippine Sea. So far, hanggat hindi pa na-establish talaga yung hangin galing dito sa may West Philippine Sea at hindi pa tayo nakakapagtala talaga ng marami-raming ulan pa dito sa may western side of our country, then hindi pa tayo makakapag-declare po ng tag-ulan. Pero almost every day, Sir Benny, asahan na natin talaga yung mga pag-uulan. Almost every day, yun nga lang po, iba-iba ng lakas, iba-iba ng time. May times din na hindi pa rin umuulan, so hindi pa siya talaga established po. Alright, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa, Sir Benny Estareja. Salamat po. Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ngabot, boy! Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Binabati lang pala natin ngayon ang happy birthday ang kapatid ni Kuya Angelo Palmones na si
Ate Mercy Palmones Tolentino. Ayan, pinabati ka ni Kuya Angelo. Si Ate Mercy Palmones Tolentino, ang kapatid ng ating Kuya Angelo Palmones. Happy birthday. At syempre sa lahat po ng mga nagdiriwang pa ng kanikanilahong mga kaarawan ho ngayon. Happy birthday ho sa inyo. Mari kayo magpadala ng mensahe sa ating text line 0919-282-6485. Siyempre unahin na natin ang pagbate ng mga nakatutok po sa atin sa ating DZRH News live streaming. Yan ho, sina ng asong matakaw, ang tindero ang napag-ibig. Ria Soto, na suking-suki na ho natin. Ganon din kay Jerry Cornista. Magandang umaga, malapit na ang eleksyon. Huwag daw maniwala sa survey, pumili ng karapat-dapat na maglilingkod ng tapat at mabuting panunungkulan para umunlad na ang bayan. Suriin, kilatisin, kilalanin ang mga kandidato. Yan naman ho talaga, bigyan nga natin ng palakpakan si Jerry Cornista. Yan, tama ho pero yun mga survey gabay lang naman. At syempre ang atin hong pagboto ay nasa ayon ng ating konsensya. Hindi kung magkano ho ang bigayan. Iba ho yun, wag ho ganon. Mel Villanueva ng Sampaloc, Tanay Rizal, Chris De Solo, Angelita Tuisio, Reni Inchong ng Lipa City, Nanet Villanueva, din kay Becky Tezuka, Escobido Mary Jane, good morning, din kay Roland Palacios ng Makilala, Cotabato, Calixto Jacinto, Mike Montero, Edgar Limpiada, din kay Michael Andrew Castro, siyempre kay nawala kay Evan lang, ayan, ng Las Vegas. Good morning. At bigyan nga natin konti ng trivia dahil kung kayo ho ay kabubukas lamang ng radyo o di kaya naman ay nakatutok sa DZRH TV, meron na hong bagong Santo Papa, Habemus Papam. Yan ho ang isinigaw kaninang hating gabi. At yan ho ang nakikita ninyo ngayon sa inyong RH television screen. At ng first public appearance ni Cardinal Robert Francis Prevost. At ang kanya pong pangalan na kinuha ay Pope Leo the 14th. Habemus Papam, yan ho ang isinigaw kagabi. O ang ibig sabihin ay we have a Pope. Ayan. Sa kauna-unahan ho, sa kasaysayan, may siya pala ang in first 2,000 years history ho, mula ng kauna-unahan magkaroon ng naitalang Santo Papa ang simbahang Katolika, ay ngayon lang pala nagkaroon ng American Pope, ha? Kasi lagi natin nakikita sa mga movie, usually mga Amerikano yung mga gumaganap kaya parang nakatatak sa atin kung minsan meron na mga American Pope. Pero ito ho pala ay kauna-unahan sa kasaysayan at siya po ay 69 anyos, 69 years old. Kinuha nga po ang pangalan na Leo the 14th. Pero bago ho mahalal, mapili ng mga cardinal electors bilang Santo Papa, siya ho ay itinalaga ni yumaong Pope Francis na mamuno sa influential office ng mga bishop sa Vatican noong pong taong 2023. Yun ho ang posisyon na nagtatalaga sa mga bishop sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi lamang ho American kundi isa ring Peruvian citizen. Ito pong si Pope Leo the 14th, dual citizen kumbaga. At largely ho ng kanyang career ay ginampanan sa pagiging isang misyonaryo at arsobispo diyan po sa Peru. At galing sa Agustinian Religious Order. Marami-raming quick facts dito kay Pope Leo the 14th. At makikita ho natin sa mga susunod na araw ang kanyang mga public appearance. Maganda rin dahil makakarinig na tayo ng mga misa na galing ho sa Vatican. Siguro naka-translated na sa wikang
Ingles, ano? Ikaw ba, kamusta yung naging ano? Kasi ito yung mga sumalubong kagabi, yung nag-antay na lumabas yung white smoke mula ho sa chimney ng Sistine Chapel, na mula ho sa mga nakalipas na araw. Yung puting usok ko na yan ang senyales na meron ng bagong Santo Papa. At matagal-tagal din mula ho nung May 7 ng gabi at ngayon po May 9 dito ho sa Pilipinas ay puro itim na usok inalabas dyan. Ibig sabihin, wala pang naihahalal na Santo Papa ang atin hong mga cardinal electors. Pero kaninang umaga ay kaninang hating gabi ay may bago na hong Santo Papa sa katauhan ni Pope Leo XIV. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa rin po si Yuval Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Sa iba pa nating mga balita, pinasalamatan ni Senator Amy Marcos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumasaludo sa patuloy niyang pagtindig at walang takot na paninindigan para sa dating Pangulo. Kabilang na ang inilunsad niyang serye ng mga investigasyon sa pagdakip sa former president kahit pa naging dahilan ito ng kontrobersiya at pagbatikos sa kanya ng administrasyon ng kanyang kapatid. Sa panayam sa radyo natin nationwide, muling idiniin ng matalik na kaibigan at kaalyado ng pamilya Duterte na si Senator Amy na wala siyang hinihinging kapalit sa patuloy na paninindigan. Hindi niya kailanman hinangad ng anumang pabor o gantimpala sa kanya umanong mga hakbangin dahil pananagutan niya ito bilang isang halal na opisyal ng bayan. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Foreign Relations at bilang isang Pilipino, sinabi ni Senator Marcos na trabaho niyang ipaglaban ang soberanya ng bansa, itawid ang mga mali sa sistema at panagutin ang mga bumabali sa sariling batas habang sunod-sunuran sa mga dayuhan. Umaasa si Senator Amy na matatapos na ang siklo ng pang-aapi at panggigipit sa mga naging lider ng bansa pagkababa sa pwesto, gaya ng sinapit ni dating Pangulong Digong. Well, nagpapasalamat ako. Hindi naman ako nagtatrabaho para sa endorsement or nagkakampanya. Ang akin lang kasi medyo nabigla ako, napaiyak ako, lahat napaluha doon sa pangyayari na dinampot si Presidente Duterte. Ang tanging naalala ko lamang yung tatay ko. Parang nakita ko na naman yung tatay ko na may sakit na, matanda na, biglang kinidnap at dinala sa Hawaii. Parang paulit-ulit ba yung kasaysayan natin at hindi na tayo kailanman matututo. Sana talaga matigil na itong siklo ng panggigipit, ang pang-aapi, pag natapos yung isang administrasyon. Alas 5:30 ho ng umaga, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang unity rally ng Tingog Party List at Lakas CMD sa Tacloban City Astrodome. Ito'y bilang suporta kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate. Bahagi ng aktibidad ng pasasalamat concert ng Tingog Party List na dinaluhan ng mga provincial governors, district lawmakers, city at municipal mayor at libo-libong community leaders at volunteers. Ayon kay Romualdez, ang paninindigan ng Eastern Visayas ay malinaw na susuportahan ang may mga malasakit, may bisyon at may konkretong plano para sa bayan. Dapat din anya nakaugat sa pagmamahal sa bayan at pagdilingkod sa kapwa ang isang pamumuno. Gihit ni House Speaker, kapag nagkaisa ang mga rehiyon, umuusad ang buong bansa. Samantala, malinaw umanong indikasyon na ang ekonomiya ng bansa ay nasa matatag at mahusay na pamumuno sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng naitalang paglago sa 5.4 Gross Domestic Product o GDP o ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang 5.4 GDP growth nakapantay ng China at mas mataas kaysa sa Indonesia at Malaysia ay nangangahulugan ng mas maraming oportunidad para sa trabaho, mas matibay na suporta sa maliliit na negosyo, mas mataas na pampublikong pamumuhunan sa infrastruktura at agrikultura at mas mahusay na serbisyo mula sa pamahalaan
at pinopondohan ng tumaas na kita. Binigyan din ni Speaker Romualdez na ipagpapatuloy ng House of Representatives ang pagbasa ng mga batas na kaayon ng 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Marcos, lalo na ang mga layuning tiyakin ng seguridad sa pagkain, digital transformation, sustainability, enerhiya at proteksyong panlipunan. Samantala ho, oras natin alas 5:32. Nilinaw naman ni Speaker Martin Romualdez na limitado ang galaw na maaaring gawin ng Kamara de Representantes kaugnay ng napaulat na paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil walang sesyon ang Kongreso. Ayon kay Speaker Romualdez, wala sa kanyang opisina si House Secretary General Reggie Velasco upang tanggapin ang reklamo dahil ito ay nasa isang seminar. Hindi rin batid ani ni Romualdez ang dahilan ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Nauna nang tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang reklamo bilang isang political maneuver at kaduda-dudaan niyang ipa-file ito 4 na araw bago ang eleksyon. Mababatid na sinampahan ng impeachment complaint ng Duterte Youth Party List si PBBM dahil sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pagpayag nito na dalhin sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. 5:53 o 5:33 ang oras. Nananatili namang matatag ang ekonomiya ng bansa. Ito ang tiniyak ng Philippine Statistics Authority o PSA. Makaraang lumago sa 5.4% ang ekonomiya ng bansa o gross domestic product sa unang 3 buwan ng 2025. Bagamat mas mababa ito sa 5.9% GDP growth na naiulat noong 2024 at sa full year target ng pamahalaan na 6 to 8%, kinilala pa rin ng Pilipinas bilang second fastest growing economy sa buong Asia. Malaki ang naging kontribusyon dito ng wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, financial and insurance activities at manufacturing. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List pasok sa ikalimang pwesto sa Mindanao ayon sa isang survey. RH52 Edniel Parosa. Paangat ng paangat sa mga survey ang 106 Trabaho Party List ilang araw na lang bago ang 2025 midterm elections. Sa Mindanao, pasok sa ikalimang pwesto ang 106 Trabaho Party List sa mga napupusuang grupo batay sa pinakahuling WR numero survey noong March 31 hanggang Abril 7. Mas mataas na ang ranggo ng 106 Trabaho Party List ngayon mula sa ika-13 pwesto noon na sinaunang survey ng research firm. Pangunahing isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang mapaganda ang kalidad ng trabaho sa buong bansa, mapataas ang sahod at madagdagan ang benepisyo ng mga manggagawa at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:45. Meron na lamang po tayo 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Mahigit 400 na reklamo ang natanggap ng Commission on Elections sa COMELEC ngayong 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda, 268 sa mga reklamo ay may kinalaman sa vote buying at vote selling. Nasa 130 naman ay kaugnay sa pag-abuso sa resources ng gobyerno, habang 41 ay parehong vote buying at abuse of state resources. Samantala, 5 lugar naman sa bansa ang nakapagtala ng pinakamaraming reklamo ngayong halalan. Kabilang narito ang Laguna, Marikina, Rizal, Bulacan at Oriental Mindoro. Antabayanan niyo po ang special coverage ng DZRH para sa Desisyon 2025. Yan ho ay ganap na magsisimula bukas
Mayo Agist. Tama, araw ho ng Sabado. Gayan ho kaaga ang atin hong paghatid ho sa inyo ng mga may init na balita na may kinalaman sa halalan sa Desisyon 2025. Siyempre hatid pa rin po yan sa inyo ng DZRH MBC Media Group kasama ang ating mga provincial correspondents, provincial stations, Action Radio, Radyo Natin Nationwide, FM stations, Love Radio, Yes FM at Easy Rock. Yan ho ang komprehensibong coverage ng DZRH. Magsisimula bukas ganap na alas 5 ng hapon. Siyempre, ang kasama nyo po dyan ay inyong pong lingkod, Yuel Reyes po. Magsama-sama muli tayo bukas alas 5 ng hapon para sa special coverage sa Desisyon 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang gulay bumaba ang presyo sa Cartimar Market sa Pasay City. RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Bagamat bahagya ng bumaba ang presyo, nananatili pa ring mahal sa 300 ang kada kilo ng native bawang na galing Ilocos sa Cartimar Market sa Pasay. Ayon sa mga retailer, nagmahal din kasi sa 280 ang kada kilo sa hango nila sa mga suppliers. Mahal talaga nila yung bawang ngayon na nagsimula pa bago ang Semana Santa, pero hindi naman nila matukoy kung ano yung dahilan. Mas mura sa local garlic yung imported na bawang mula Taiwan na 170 kada kilo lang dito sa pamilihan. Maliban sa bawang, bumaba naman ang presyo ng maraming gulay kagaya ng kamatis 60 kada kilo, kalamansi 100 kada kilo, talong 100 kada kilo, patatas 70 kada kilo, sibuyas 120 kada kilo, ang luya 200 ang kada kilo ngayon, pechay bagyo 40 kada kilo, pepino 60 kada kilo, repolyo 60 rin ang kada kilo ngayon. Ang kangkong bumaba ang kada tali sa 12 pesos ang mula sa 20 o 20 pesos. Ang carrots naman 70 kada kilo ngayon. Sa karne naman ng baboy, ang laman tumaas ng 10 piso kada kilo, 380 kada kilo ngayon, mula sa 370 sa nakalipas na linggo lang. Ang liempo tumaas din sa 430 kada kilo mula 420 kada kilo, habang nakapako naman yung laman ng baka sa 420 kada kilo dito sa pamilihan. Sa manok, tumaas din ang whole chicken 210 kada kilo mula 200. Ang hita 240 kada kilo mula sa hanggang 260 kada kilo, ang petso 240 kada kilo, ang pakpak 245 pesos naman. Ang isda nagkapako ang bangus dagupan 260 kada kilo, gayon din ang tilapia Batangas 160 kada kilo. Ang asungos 300 kada kilo mula 320 kada kilo. Ang saliginto 400 ngayon mula sa dating 300. Ang Maya Imelda 100 ngayon mula 150 kada kilo. Ang dalag 280 kada kilo, pampano 430 kada kilo. Ang dalagang bukid naman mahal sa 400 ang kada kilo mula 350 pesos. Habang ang galunggong bumaba na sa 220 kada kilo mula 250 kada kilo hanggang 280 kada kilo sa mga nakalipas na araw. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 at 0947-434-555. Punik Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal. Tingnan ba po ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2
hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay yan ha. Tawag ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag nga ho nila dyan luxurious living but affordable housing. Yan bang pagkagising mo, gusto mo syempre magandang tanawin at malamig na simoy ng hangin, punta ka lang sa balkon at yun ang sasalubong sa iyo. Napapaligiran din po ng iba't ibang mga amenities ang lugar na yan at kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng libreng Honda Click. Brand new yan ha, kung ngayon ho kayo bibili. Kaya tawag na sa 0917-719-7908. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lang ho at alas 5 o alas 6 na ng umaga. Gising na ho, bango na Pilipinas! Sa iba pa ho nating mga balita, binanata ng Pilipinas ang umano'y mapanganib na maniobra ng China malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nang manggit-git ang Chinese frigate BN-753 at BN-554 na nakabuntot naman sa BRP Emilio Jacinto. Paglalarawan ng pambansang militar, threatening at provocative ang naturang insidente. Samantala, inakusahan naman ng China ang Pilipinas na nagpadala ng barko para manghimasok umano sa kanilang teritoryo. Bilang tugon, nagpadala na anya ang China ng Naval at Air Forces para sa pag-track, pag-monitor at pagtaboy sa barko ng Pilipinas. 5 minuto bago mag alas 6 na umaga, muling tiniyak ni Speaker Martin Romualdez ang matatag na suporta ng mahigit 3 milyong botante mula sa Eastern Visayas para sa mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang siniguro na House Speaker sa isang ambush interview matapos ang Region 8 Unity Rally na pinangunahan ng Tingog Party List sa pangunguna ni Representative Yeda Romualdez at Jude Asidre at ng Lakas Christian Muslim Democrats o CMD. Kabilang sa alyansa slate sina House Majority Leader Erwin Tulfo, dating Interior Secretary Benher Abalos, Deputy Speaker Camille Villar, Makati Mayor Abby Binay, mga senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid. Gayon din sina dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao at dating Senate President Tito Soto. Dinaluhan naman ang libo-libong taga-suporta, lokal na opisyal at mga pinuno ng komunidad ang rally sa Tacloban City na nagpapakita ng malakas na suporta ng rehiyon para sa mga kandidato ng alyansa. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz na tayo, mga naulilang anak ni Nora Honor. Hirap pa rin daw na makamove on sa pagkawala ng nag-iisang superstar. Balita mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Matet De Leon. At ayon kay Matet De Leon, hindi daw ganon kadali na makapag-move on silang magkakapatid sa pagkawala ni Nora Honor. Kahit daw adopted child siya, na tulad ng kanyang ati Lotlot o maging ni Kiko De Leon, ay maligaya daw sila dahil hindi sila itinuring na ampon o adopted ng nag-iisang superstar. Kung paano daw minahal nitong si Nora Honor ang tunay na anak na si Ian De Leon, ay gayon din daw ang ipinakita sa kanila. Kaya walang dahilan para magkawatak-watak silang magkakapatid. Kaya nga sabi nitong si Matet, noong nabubuhay daw si Nora Honor, madalas nitong sabihin na silang magkakapatid ay dapat magtulungan, magmahalan at higit sa lahat, huwag magkawatak-uwatak. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, Mayo 9, 2025. Antabayanan niyo po bukas na ang special coverage ng DZRH para sa Desisyon 2025. Kasama ang buong estasyon ng MBC Media Group, DZRH, radyo natin nationwide, Aksyon Radio, at syempre ang ating FM stations Love Radio, Yes FM at Easy Rock.
Mapapanood niyo po muli ako mamaya alas 12 ng tanghali sa MBC TV Network News. Dito pa rin sa DZRH TV. At tuwing Sabado po, RH Balita alas 12 at DZRH Boom Balita alas 5 ng hapon. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones at ng buong persa ng DZRH News, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Good morning, Pilipinas!